Isang modernong panahong kwento ng Beauty and the Beast, kung saan ang isang teenager sa New York ay nagbagong anyo sa isang kahindik-hindik na halimaw upang makahanap ng tunay na pag-ibig. Sa Buckeston Academy High School, ang mayaman, mayabang, narcissistic, at bigoted na si Kyle Kingston ay isang estudyanteng hindi gumagalang sa kanyang mga kaklase. Kapag si Kyle ay nahalal na kinatawan ng mga mag-aaral, siya ay gumaganap ng isang kalokohan sa outcast na si Kendra, na may reputasyon bilang isang mangkukulam. Inanyayaan niya siya sa isang party at ipinahiya siya sa harap ng kanilang mga kaklase. Gayunpaman, sinumpa siya ni Kendra ng isang spell na ginagawang kasing pangit ng kanyang kaluluwa si Kyle. Dagdag pa, sinabi niya sa kanya na kung wala siyang mahanap na magmamahal sa kanya sa loob ng isang taon, mapapahamak siya sa hitsura na iyon magpakailanman. Nang makita siya ng ama ni Kyle na si Rob Kingston, dinala niya si Kyle sa mga espesyalista ngunit hindi alam ng mga doktor kung ano ang gagawin, kaya itinago ni Rob si Kyle sa isang apartment kasama ang isang katulong at isang bulag na tagapagturo. Nang makita ni Kyle ang kanyang asawang si Lindy sa mga lansangan, iniligtas niya ito mula sa isang mapanganib na nagbebenta ng droga at dinala niya ito sa kanyang apartment upang protektahan siya. Ngayon ang tanging pag-asa niya ay mai-inlove si Lindy sa kanya. Isang maliit na tipak sa hindi gaanong gulang o katamtamang bloke, si Kyle Kingston ay isang senior high school sa prestihiyosong Buckeston Academy High School sa New York City. Alam niya na siya ay mayaman at maganda, at, batay sa mga paniniwala ni Rob Kingston, ang kanyang mayaman, guwapo at mahilig sa sarili na ama ng news anchor, naniniwala si Kyle na ang mga katangiang iyon ay nakakakuha ng lahat sa buhay. Hindi maganda ang pakikitungo ni Smug Kyle sa mga hindi kaakit-akit o iba. Bagamat sa pangkalahatan ay iniidolo si Kyle ng kanyang mga kaklase, may ilan na gustong makita siyang bumaba ng isa o tatlo dahil sa kanyang walang kwentang ugali, at ang pinuno sa kanila ay si Kendra. Matapos ang isang kalokohan na ginawa ni Kyle sa kanya, isang nakita niyang paparating na isang milya ang layo si Kendra, isang mangkukulam, ay nilagyan ng spell kay Kyle, na dinidisfigure ang mukha nito. Mawawasak ang spell kung may makapagsasabi sa kanya na mahal siya nito. Kung walang gagawa nito sa loob ng isang taon, ang pagpapapangit ay magiging permanente. Tulad ng ipinahihiwatig ni Rob na mas gugustuhin niyang magkaroon ng patay na anak kaysa sa isang pangit na anak, itinago niya si Kyle, kasama lamang ang kanilang kasambahay, ang imigranteng Jamaica na si Zola Davies, na hindi maganda ang pakikitungo ni Kyle dati, at isang tutor, isang bulag na lalaki na nagngangalang Will, sa bahay kasama si Kyle. Mabilis na nagbago ang ugali ni Kyle dahil sa sitwasyon niya. Nakikita niyang mahal niya si Lindy, isang kaklase na hindi niya pinansin sa loob ng 3 taon ng pag-aaral sa parehong paaralan. Siya, na inilarawan sa sarili bilang higit na sangkap kaysa sa estilo, ay matalino ngunit mula sa kasabihang maling bahagi ng mga trap, at sinusubukang lumayo sa magulong buhay kasama ang kanyang ama na lulong sa droga. Higit sa lahat, gusto ni Kyle na maging tagapagtanggol niya, lalo na sa buhay na iyon. Ang pagtuturo kay Kyle na malaman kung paano kumilos sa isang tulad ni Lindy ay maaaring mas mahirap kaysa baguhin ang kanyang saloobin, ngunit kailangan at tinatanggap niya ang tulong ng mas insightful na sina Zola at Will. Anuman, kailangan pa ring lampasan ni Kyle ang kanyang pisikal na anyo, na hindi niya magagawa bago sabihin sa kanya ng isang tao, si Lindy, umaasa siya, na talagang mahal siya nito kung sino siya sa loob. Si Kyle Kingston, Alex Pettifer, ay ang mayabang at walang kabuluhang anak ng mayaman at kapantay ng mayabang at walang kabuluhang news anchor na si Rob Kingston, Peter Krause. Kapag nanalo siya bilang student body president, binubuli niya ang sira-sirang Kendra Hilferty, Mary Kate Olsen, dahil sa pagiging pangit at kakaiba sa after party. Naiinis, mahiwagang binago ni Kendra si Kyle sa isang kalbo, may tato at may peklat na balat ng dati niyang gwapong sarili. Sinabi ni Kendra na si Kyle ay may hanggang sa susunod na tagsibol upang makahanap ng taong magmamahal sa kanya o mananatili siya sa ganitong paraan magpakailanman. Dinala ni Rob si Kyle para tumira sa isang pribadong kondo kasama ang kanilang kasambahay na si Zola, Lisa Gay Hamilton, at ang blind tutor ni Kyle na si Will Fratelli, Neil Patrick Harris. Noong una ay nangako si Rob na susuportahan ang kanyang anak, ngunit unti-unting pinababayaan ang kanyang anak sa paglipas ng panahon at tumigil sa pagbisita sa kanya pagkatapos ng trabaho. Galit at nasaktan, nakahanap si Kyle ng simpatiya mula kina Will at Zola.
Habang papalapit ang tagsibol, nasumpungan ni Kyle ang kanyang sarili na nahuhumaling kay Lindy Taylor, Vanessa Hudgens, isang babae mula sa kanyang dating paaralan na noong una ay kasing layo niya kay Kendra. Nang si Lindy at ang kanyang ama ay malapit ng tanggayan ng dalawang magkapatid na lalaki sa kalye, binaril ng ama ni Lindy ang isa sa mga kapatid, ang nabubuhay na isa na nanunumpa ng paghihiganti sa pamamagitan ng pagkitaw sa buhay ni Lindy. Iniligtas ni Kyle si Lindy at ang kanyang ama, at inayo si Lindy na lumipat kasama niya para sa kanyang sariling kaligtasan. Sa una, galit na galit si Lindy sa pagtatago, dahil pupunta siya sa Machu Picchu sa isang field trip ngunit pagkatapos niyang sabihin na mas masahol pa ang nakikita niya nang ihayag ni Kyle ang kanyang sarili sa kanya, na tinatawag na ngayon ang kanyang sarili na Hunter, sa paligid niya, nagpainit sila sa bawat isa, iba pa. Nagsusulat si Kyle ng liham kay Lindy na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa kanya, ngunit hindi niya ito pinaplanong ibigay ito sa kanya, sa takot na hindi ganoon din ang nararamdaman ni Lindy. Patuloy na tinutulungan nina Will at Zola si Kyle na mapagtagumpayan siya, habang ang dalawa ay nagsimulang umibig. Nang maglaon, tuluyan na siyang napanalo niya nang sabay nilang basahin ng malakas ang tula ni Frank O'Hara na, Having a Coke with You. Malapit na sa tagsibol, nakipagkasundo si Kyle kay Kendra na kung magtagumpay siya na makuha ang puso ni Lindy, ibabalik niya ang paningin ni Will at bibigyan ng citizenship ang tatlong anak ni Zola sa Jamaica. Nakatanggap si Lindy ng text message mula sa kanyang ama na nasa kulungan ang kriminal na nagbanta sa kanyang buhay. Siya at si Kyle ay gumugol ng isang hapon sa isa sa mga pribadong cottage ni Rob sa isang lawa. Nang malapit na silang maghalikan, nakatanggap si Lindy ng tawag na nag-aabiso sa kanya na na-overdose ang kanyang ama at nasa ospital. Umalis siya upang makita ang kanyang ama, at ibinigay ni Kyle sa kanya ang kanyang liham. Ngunit pinagsisisihan niyang ginawa iyon nang sabihin niya sa kanya na siya ay isang mabuting kaibigan bago umalis. Heartbroken, hindi sinasagot ni Kyle ang mga tawag sa telepono ni Lindy, pagkatapos niyang basahin ang sulat nito. Dahil sa inspirasyon ni Will at Zola, pinuntahan ni Kyle si Lindy sa huling pagkakataon bago siya umalis papuntang Machu Picchu, at ipinaliwanag na hindi niya sinasagot ang mga tawag nito dahil akala niya ay kaibigan lang siya nito. Ipinahayag ni Lindy ang kanyang pagmamahal, at umalis patungong Machu Picchu. Ang normal at guwapong sarili ni Kyle ay naibalik sa spell ni Kendra, ngunit nagpasya si Lindy na hindi umalis at sinubukang hanapin muli ang Hunter. Una niyang hindi pinapansin si Kyle habang hinahanap si Hunter, para lang magring ang telepono ni Kyle kapag tinawag niya ang Hunter. Napagtantong si Hunter si Kyle, naghalikan ang dalawa sa kalye. Nagising si Will isang umaga at sa tuwa ay muling makakita. Nakahanap si Zola ng 3 green card para sa kanyang mga anak sa Koryo mula sa gobyerno. Nakikita rin si Kendra na lumalapit sa opisina ni Rob Kingston bilang isang bagong intern, na nagpapahiwatig na malamang nagagawin ni Kendra ang parehong bagay kay Rob gaya ng ginawa niya kay Kyle. Sa mga kredito, isang serye ng mga larawan ang nagpapakita na sina Kyle at Lindy ay naglibot sa mundo ng magkasama kasama ang Machu Picchu.